Magandang hapon po mga kapatid. Welcome po muli sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship. Ako po si Pastor BJ Sebastian. Welcome po sa lahat ng nanonood sa YouTube at Facebook at nakikinig sa 702 DZAS. Welcome po at magandang hapon sa inyong lahat. Sa ating pong pananambahan ngayong hapon, basahin po natin ang mga awit 117. Purihin ang Panginoon, kayong lahat ng mga bansa, dakilain ninyo siya, kayong lahat ng mga bayan, sapagkat dakila ang kanyang tapat na pag-ibig sa atin, at ang katapatan ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sumamba sa Kanya sa pamamagitan ng awit. Biyaya niya'y labis pa, ang awa niya'y apaw na. Higit pa man sa tayog ng mga mithi itadika, sa hangganan ng daigdig, tiyak na siya ay higit pa. Kanino pang naaasa? Kanino pang natatalima? Kahit paman tila walang katagumpayang nakikita, ang biyaya niya ay labis pa. Bago pa man ilapit ang mga hiling, batid na ng ating Panginoon. At kung naaayon sa dakilang hangarin, biyaya niya'y laan sa habang panahon. Biyaya niya'y labis pa, ang awa niya'y apaw nga. Higit pa man sa tayog ng mga mithi itadika, sa hangganan ng daigdig, tiyak na siya ay higit pa. Kanino pang naaasa? Kanino pang natatalima? Kahit paman tila walang katagumpayang nakikita, ang biyaya niya ay labis pa. Biyaya niya'y labis pa, ang awa niya'y apaw nga. Higit pa man sa tayog ng mga mithi itadika, sa hangganan ng daigdig, tiyak na siya ay higit pa. Kanino pang naaasa? Kanino pang natatalima? Kahit paman tila walang katagumpayang nakikita, ang biyaya niya ay labis pa. Hi, I'm Charity Graff.
I'm the Executive Director of Gentle Hands Orphanage. Gentle Hands is a home that has 2 sites and currently has 182 children in their care. We work on an interdisciplinary model where we have counselors, social workers, medical personnel, teachers, and caregivers that give holistic care to these children who deserve this kind of care. During this quarantine, since March of this year, we have had all our children inside of our building, including our staff. If you have thought that quarantine for your family was difficult, imagine having more than 100 children in your home, having to provide activities for them all day. The amazing thing is that during this quarantine period, we have found that God has wrapped his arms around us, including our staff, and cocooned us from within. We have been able to do things that we would never have had the opportunity or time to do outside of being stuck in the house. We've been able to study scripture with the children, have devotions on extended times of devotions and prayer, and our children have learned that God will take care of them. We have seen God provide for us with donations dropped at the door, with food dropped at the door, with surprise goodies, and just the things that we need every day, and it's been amazing. The children have been memorizing scripture. They have learned Philippians, many verses in Philippians, particularly Philippians 4:4, that says, "Rejoice in the Lord always." Even when circumstances aren't perfect, even when we haven't been able to go to the park, we haven't been able to do the things that we would like to do, God still says to rejoice. And the children have learned to do that. So I would encourage you, as you continue on these times, unprecedented times, that God is enough, God is able, and God can cocoon you if you allow him to take that opportunity. We have been so blessed to be part of the lives of these children, even during this very difficult time. And we are thankful for those who've prayed for us and who have supplied our needs. And we welcome you to get involved by prayer, by support, and just even by thinking about these children and other children that have been stuck inside their houses during this time. So be blessed, and remember that God says to rejoice in all things, in all troubles, in all trials. And you would be amazed to see what God will do. We want to thank your church, your body, for being part of what we do at Gentle Hands. We want to thank you for your support and for your prayers and just for being involved in what we do. May God bless you. Ngayon naman po ay samahan ninyo ako sa isang panalangin komunidad. Ang sabi din sa mga awit 118, "Tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin, hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko, kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napupuot sa akin. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno." Tayo po ay manalangin. Makapangyarihang Diyos, kayo po ang pinupuri namin at pinasasalamatan namin sa hapong ito. Marami pong salamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Kami po, Ama, ay lumalapit sa iyo na humihingi ng tawad sa lahat ng pagkukulang na aming nagawa sa inyong harapan. Patawarin niyo nga po kami sa pamamagitan ng pagtakip ng dugo ni Kristo sa aming mga kasalanan. Alam namin, Panginoon, na siya ay namatay sa krus para pagbayaran, Panginoon, ang aming mga pagkakasala sa iyo. Maraming salamat, Panginoon, at tinatanggap mo ang kanyang pagbabayad sala na iyan. Kami ay nagagalak at kami ay nakalalapit sa iyo dahil sa kanyang natapos ng gawain ng pagliligtas sa amin sa krus ng Kalbaryo.
Sa hapong ito, Panginoon, kami nagpapasalamat sa iyo sa lahat ng inyong biyaya sa amin, ang proteksyon, ang gabay, ang pakikipisan ninyo sa amin, ang pagsama ninyo sa aming mga buhay, ang inyong paghihikayat sa amin kapag kami ay nalulungkot. Marami pong salamat sa lahat ng biyaya na iyan. Pati na rin sa mga tinatangkilik namin, Panginoon, ang aming pagkain sa araw-araw, ang mga gamot na kailangan namin para sa aming mga katawan, ang proteksyon magmula sa COVID-19 na aming tinatanggap magmula sa iyo. Marami pong salamat sa lahat ng iyan. Marami po kaming mga dalangin sa iyo, Panginoon, na iyong tinutugon na ayon sa inyong mabuting kalooban. Maraming salamat po sa inyong kagandahang loob, Panginoon. Sa hapong ito ay nilalapit namin ang aming bansa. Pagpalain niyo po ang aming mga pinuno, ang Pangulo, ang Vice Pangulo, ang lahat ng miyembro ng kabinete, ang lahat ng miyembro ng hudikatura at lehislatura, ang lahat ng miyembro ng Sandataang Lakas ng Pilipinas at ng Philippine National Police, pati na rin ang mga local government officials, Panginoon. Bigyan niyo sila ng katalinuhan sa kanilang pamamahala sa amin. Ilapit niyo sila sa inyong puso, Panginoon, at nawa ay sila rin ay makakilala sa inyo at maligtas sa pangalan ni Kristo. Idinadalangin din namin, Panginoon, ang aming ekonomiya. Alam ninyo kung ano nang nangyayari sa aming ekonomiya, na ito ay nasadlak na sa isang recession, Panginoon, dahil sa pandemya at sa lockdown na aming naranasan. Marami na ang nawalan ng trabaho at marami ng negosyo ang nagsara. Kayo po, Panginoon, ang magbigay buhay sa aming ekonomiya at kayo po naman talaga ang nagbibigay ng lakas sa amin upang kami ay makapaghanap buhay, kaya sa inyo kami umaasa. O Diyos, dalangin namin ang aming kapatiran, pagpalain niyo po ang lahat ng mga gawain ng Green Hills Christian Fellowship, lalo na po yung aming paghayo at pangangalat ng ebanghelyo ng kaligtasan. Kayo po ang magbigay ng sipag sa amin at ng lakas ng loob na ibahagi ang ebanghelyo ng buhay, Panginoon, upang mas marami pang makakilala sa iyo. At sa mga nalalabing sangkap ng aming pananambahan ngayong hapong ito, kayo po ang manguna sa amin at kayo po ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Ang aming pananalangin, pag-awit at pag-aaral ng iyong salita, nawa, Panginoon, ay maging kaaya-aya sa inyo. Kayo po ang aming pinupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon naman po, mga kapatid, ay babasahin natin ang salita ng Diyos. Mga awit 118:19-26. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran, upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon. Ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon. Ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa, tayo'y magalak at matuwa. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon, pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Ngayon naman po, mga kapatid, ay samahan niyo ako sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy po tayo sa ating mga mensahe sa mga awit na saliw ng ating buhay. Ang pamagat po ng ating pong mensahe ngayong hapong ito ay O magpasalamat kayo sa Panginoon. Mga awit 118. Ang salmong ito ay ang huli sa mga Egyptian Hallel na salmo
Yan po yung mga salmong inaawit madalas sa pagdiriwang ng mga Hudyo ng Passover. Na kung saan ay ipinagdiriwang nila o inaalaala nila ang pagliligtas ng Panginoon sa kanila magmula sa kanilang pagkaalipin sa Ehipto. Kaya po Egyptian Hallel. Nag-uumpisa po ang mga salmong yan sa Psalm 113 hanggang sa Psalm 118. So ito po ang huli. Ito daw marahil din ang huling salmong inawit ni Kristo at ng kanyang mga alagad pagkatapos nila ng huling hapunan. Sabi sa Matthew 26:30, at pagkaawit nila ng isang himno ay nagtungo sila sa bundok ng mga olibo. Baka daw po Psalm 118 yung kanilang inawit. Ito ang salmong pinakamaraming sitas sa Bagong Tipan. Sa panaghoy ng Panginoon sa Israel dahil sa kanilang pagtalikod sa Kanya. Sabi sa Luke 13:35, tignan ninyo, sa inyo'y iniwan ang inyong bahay. At sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Isinigaw ng mga tao sa Kanya nung siya ay matagumpay na pumasok sa Jerusalem. Sabi sa Matthew 21:9, sa Kanya ay nagsisigawan na nagsasabi, Hosana sa anak ni David, mapalad ang dumarating sa pangalan ng Panginoon, Hosana sa kataas-taasan. Sinitas din ito ni Pedro sa kanyang paratang sa mga miyembro ng Sanhedrin. Ang sabi niya sa Acts 4:11, itong si Jesus ang bato na itinakwil ninyong mga tagapagtayo na ang siyang naging batong panulukan. Makikita po natin yan mamaya. Hindi tiyak kung sino ang may akda ng salmong ito. Ngunit siya marahil ay isang pinuno ng Israel na nakaranas ng pagigipit at pag-aatake ng mga bansang pumapaligid sa kanila. O siya ay isang nakatikim ng tagumpay pagkatapos mapalibutan ng mga kaaway niya sa panahon na may nakatayo ng templo sa Jerusalem. Itinuturing itong isang messianic na salmo. Dahil maraming propesiya dito ay natupad sa buhay ni Kristo. Halimbawa, ang kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, ang pagtanggi sa kanya ng bansang Israel, at ang kanyang pagkakapako sa krus, at yung din pagtataguyod ng kanyang iglesia. Ang salmong ito ay isang panawagan sa bayan ng Diyos at sa mga hinirang na Diyos na magpasalamat sa Kanya dahil sa Kanyang kabutihan sa pagliligtas sa kanila. Magpasalamat sa tapat ng pag-ibig ng Diyos, magpasalamat sa tagumpay na pagsubok ng Diyos, at magpasalamat sa taglay na pagliligtas ng Diyos. Tignan po natin yung una. Magpasalamat tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Nagbubukas at nagtatapos ang salmong ito sa isang panawagan na magpasalamat ang lahat sa Diyos. Sabi sa verse 1, o magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sasabihin ngayon ng Israel, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sasabihin ngayon ng sambahayan ni Aaron, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Sasabihin ngayon ng mga nakatatakot sa Panginoon, ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. At yung last two verses po ng Salmo, ganito pong sinasabi, ikaw ay aking Diyos at ako'y magpapasalamat sa iyo. Ikaw ay aking Diyos, ikaw ay pupurihin ko. O magpasalamat kayo sa Panginoon sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang tapat na pag-ibig ay nananatili magpakailanman. Dalawang dahilan po ang binibigay ng salmista para pasalamatan natin ang Diyos. Una, dahil sa kanyang kabutihan sa atin. Pangalawa, dahil sa tapat na pag-ibig niya na magpakailanman. Siya po ay mabuti sa atin sapagkat ayon sa mga awit 25:8, tinuturuan niya
ang mga makasalanan tungkol sa daan. Tayo pong lahat ay makasalanan. Kaya pumabuti ang Diyos sapagkat itinuturo niya sa atin ang tamang daan. Mabuti din siya sapagkat siya ay isang muog sa araw ng kaguluhan at nakikilala niya ang mga nanganganlong sa kanya. Nahum 1:7 po. Ang sabi din sa Santiago 1:17 o James 1:17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o anino man ng pagbabago. Ang kabutihan ng Diyos ay nababalot sa Kanyang tapat na pag-ibig sa atin, sa lahat ng Kanyang mga anak. At ang pag-ibig na ito ay wagas at magpakailanman, hindi nagbabago, hindi naglalaho. Napapansin ba natin ang Kanyang mga kabutihan sa araw-araw, mga kapatid? O baka naman isasantabi na lang natin, nakakalimutan natin o hindi natin napapansin, sapagkat kuminsan ang Kanyang kabutihan ay iginagawad niya sa atin sa maliliit na bagay, pangaraw-araw na bagay. Nabibilang ba natin, mga kapatid, ang mga bagay na ito? O hindi na natin napapansin? Mga kapatid, kung titignan ninyo sa inyong araw-araw na pamumuhay, makikita ninyo ang kamay ng Panginoon na laging nandiyan, nagbabantay sa inyo, nagbibigay ng inyong mga tinatangkilik, nagpo-provide sa inyo ng inyong mga kinakain, ng gamot, ng mga pangangailangan sa bahay. Maliliit na bagay po, mga kapatid. Ang lahat pong yan ay dahil sa Kanyang kabutihan sa atin at dahil sa Kanyang tapat na pag-ibig na magpakailanman. Pangalawa, magpasalamat tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Pangalawa, magpasalamat tayo sa tagumpay sa pagsubok na binibigay ng Diyos. Kailangan din po bang magpasalamat doon? Sabi po dito, kailangan po. Ang kabutihan ng Diyos ay naranasan mismo ng salmista sa pagsaklolo sa Kanya ng Panginoon sa maraming pagkakataon. Sabi sa verse 5, tumawag ako sa Panginoon mula sa aking pagkabalisa. Sinagot ako ng Panginoon at inilagay ako sa maluwag na dako. Ang Panginoon ay para sa akin. Hindi ako matatakot. Anong magagawa ng tao sa akin? Ang Panginoon ay kakampi ko kasama ng mga tumutulong sa akin. Ako'y titinging may pagtatagumpay sa mga napupuot sa akin. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa tao. Higit na mabuti ang manganlong sa Panginoon kaysa magtiwala sa mga pinuno. Verses 5-9 po. Iniligtas siya ng Panginoon mula sa isang sitwasyon na naipit siya sa isang masikip na lugar o nagipit siya sa kanyang karanasan. At dinala siya sa isang malawak na lugar na may kalayaan. Kayo ba ay naiipit sa isang masalimuot na sitwasyon ngayon? Ang sabi ng salmista, tumawag po tayo sa Panginoon. Dahil dito, nagumapaw ang kanyang kumpiyansa sa kanyang tagumpay sa ibang mga sigalot at napawi ang kanyang pagkatakot sa kanyang mga kaaway. Napalitan ito ng payapang kalooban na dala ng kanyang pananalig sa Diyos at tapat na pagliligtas ng Diyos sa kanya. Ang kanyang pananalig ay malinaw na kanyang itinuon sa Diyos imbis na sa tao o sa mga pinuno. Yun po ang sabi ng verses 8-9. Sino ba ang ating inaasahan kapag tayo nakakaranas ng sigalot o ng kagipitan? Ang tinatawag ba natin ay mga tao o mga pinuno? Tayo ba'y umaasa sa mga may kapangyarihan sa ating mundo ngayon? O tayo ba ay tumatawag muna sa ating Diyos bago tayo maghanap ng tulong sa iba? Ang sabi ng salmista, ang kanyang halimbawa po, tayo po ay tumawag muna sa Diyos bago tayo magtiwala o tumawag sa tao o sa mga pinuno. Sabi niya sa verse 10,
Pinalibutan ako ng lahat ng mga bansa. Sa pangalan ng Panginoon, tiyak na pupuksain ko sila. Pinalibutan nila ako, oo. Pinalibutan nila ako. Sa pangalan ng Panginoon, sila ay tiyak na pupuksain ko. Pinalibutan nila akong gaya ng mga pukyutan. Sila ay nasunog na parang apoy ng mga dawagan. Sa pangalan ng Panginoon, sila ay tiyak na pupuksain ko. Itinulak mo ako ng malakas, ano pat ako'y malapit ng mabuwal. Ngunit tinulungan ako ng Panginoon. Ang Panginoon ay aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan. Mayroong daloy at kwento ang salmong ito. So mula sa pagkabalisa, ipinaalam ngayon ng salmista sa atin kung bakit ba siya nagipit. Ano ba ang punot dulo ng kanyang pagkabalisa at pagkagipit? Pinalibutan pala siya ng kanyang mga kaaway, ng lahat ng mga bansa na nakapaligid sa kanya. Ngunit makatatlong beses niyang inulit na hindi nagwagi ang kanyang mga kaaway dahil ang mga ito ay pinuksa niya sa pangalan ng Panginoon. Sa tindi ng pagsubok na ito, siya'y malapit ng mabuwal, sabi niya dito. Ngunit tinulungan siya ng Panginoon. Malinaw ang pagtulong at saklolo ng Panginoon sa salmista. Malinaw na ang Diyos ang pinagmulan ng kanyang saklolo. Hindi malayo na siguro gumawa ng milagro o mirakulo ang Panginoon upang siya'y saklolohan. Sapagkat walang duda ang salmista na sa Diyos nagmula ang kanyang pagliligtas. May pangako nga kasing makalangit na pagtulong ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Merong pangakong gano'n ng Diyos sa Israel. Lalo na kung ito'y ayon sa kanyang kalooban para sa Israel na kanyang piniling bayan. Sabi sa Isaiah 49:6, napakagaan bang bagay na ikaw ay naging aking lingkod upang ibangon ang mga lipi ni Jacob at panumbalikin ang iniingatan ng Israel? Ikaw ay aking ibibigay na pinakailaw sa mga bansa upang ang aking kaligtasan ay makarating hanggang sa dulo ng lupa. Isaiah 49:6. Yan po pala ang pakay ng Panginoon sa Israel, na kaya sila pinoprotektahan at iniingatan ay dahil sila ay itinakda niya na maging kanyang ilaw o maging tagahatid ng ebanghelyo ng kaligtasan sa buong daigdig. Mga kapatid, kung tayo ay nagsisilbing ilaw ng kaligtasan sa mga dako na pinaglagyan sa atin ng Panginoon, hindi ba't tayo'y iingatan din niya at pagtatagumpayin? Hindi tayo dapat matakot sa mga tumutuligsa sa atin. Katulad ng salmista, maaari din nating isigaw, ang Panginoon ay aking awit at kalakasan, at siya'y naging aking kaligtasan, sapagkat sa kanya po nanggagaling ang tagumpay sa pagsubok at ang kaligtasan natin. Patuloy ang pagdiriwang ng salmista sa tagumpay na dala ng Diyos. Sabi sa verse 15, ang tunog ng masayang sigawan at kaligtasan ay nasa mga tolda ng matuwid. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay parangalan. Ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay. At ang mga gawa ng Panginoon ay isasalaysay. Pinarusahan akong mabuti ng Panginoon, ngunit hindi niya ako ibinigay sa kamatayan. Verses 15-18. Dahil sa tagumpay na hatid ng Panginoon sa kanyang bayan, nagpatotoo silang lahat na ang kanang kamay ng Panginoon ay gumagawang may katapangan. Ito ang isang testimonyo sa walang katapat na kalakasan at kapangyarihan ng Diyos na siya namang ginagamit niya para sa kapakanan at kaligtasan ng kanyang bayan at ng kanyang mga hinirang. Sa verse 17, idineklara ng salmista ang isang katotohanan na ang ating buhay bilang mga lingkod ng Diyos
ay kasing haba ng ating pagsasalaysay ng mga dakilang gawa niya. Datapot mga kapatid, hanggat hindi pa natin oras at tayo nabubuhay, tayo ay dapat nagpapatuloy sa ating pagiging saksi ng Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Nasa Kanya ang ating mga buhay. Tayo hindi mamamatay sa harap ng mga panganib sa ating paligid. Bagamat tayo nag-iingat, ang ating tunay na proteksyon ay nanggagaling sa Diyos. Kung hindi itinakda ng Diyos, tayo ay patuloy na mabubuhay upang isalaysay ang Kanyang mga dakilang gawa at upang ipagpatotoo pa natin ang Kanyang kaligtasan habang tayo'y nabubuhay pa. At kung tayo'y makaranas pa man ng hirap sa buhay na ito, ang dahilan niyan ay, ayon sa salmista, yung parusa o pagdidisiplina sa atin ng Diyos upang lalong maging ganap ang ating testimonyo para sa Kanya. So, magpasalamat tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Magpasalamat tayo sa tagumpay sa pagsubok ng Diyos. Pangatlo, magpasalamat tayo sa taglay na pagliligtas ng Diyos. Verses 19 hanggang 21. Buksan ninyo sa akin ang mga pintuan ng katuwiran upang ako'y makapasok doon at makapagpasalamat sa Panginoon. Ito ang pintuan ng Panginoon. Ang matuwid ay papasok doon. Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat sinagot mo ako at ikaw ay naging kaligtasan ko. Ang mga talatang ito ay panawagan ng salmista na manambahan ng buong bayan sa templo ng Panginoon. Yung po ang ibig sabihin na ang mga pintuan ng katuwiran. Bilang kanilang pagpapasalamat sa Panginoon. Ang pagpapasalamat nila ay para sa kaligtasan na taglay nila dahil sa Panginoon. Sa bahaging ito, mga kapatid, magkakaroon ng kulay ng propesiya ang salmong ito. Dito nagiging messianic ang salmo. Ang sabi sa verse 22, ang batong itinakwil ng mga nagtayo ay naging panulok na bato. Ito ang gawa ng Panginoon, ito ay kagilagilala sa ating mga mata. Ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Tayo'y magalak at matuwa. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, ikaw ay magligtas. O Panginoon, ipinapakiusap namin sa iyo, magsugo ka ng kaginhawahan. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ka namin mula sa bahay ng Panginoon. Ang Panginoon ay Diyos at binigyan niya kami ng liwanag. Talian ninyo ang hain ng mga panali sa mga sungay ng dambana. Ang batong itinakwil ay ang Israel. At kung sino man ang pinuno ng Israel noong panahon na iyon. Minaliit sila ng mas malalaking mga bansa na nakapaligid sa kanila. Ngunit sila ang naging panulokang bato ng Panginoon, ang pundasyon ng gawain ng Panginoon para sa pagkaligtasan ng buong sanlibutan. Nagmula po sa Israel. Gayon din ang Mesyas ng Israel, ang ating Panginoong Hesus, ay inapi at tinalikuran ng mga makapangyarihang relihiyoso nung siya'y pumarito sa lupa. Ngunit siya ang naging panulokang bato sa pagtatatag ng kanyang iglesia na siya namang nagdadala ngayon ng kaligtasan sa lahat ng sulok ng daigdig. Sabi sa Ephesians 2:19-22, kaya nga, hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa mamamayan na mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos, na itinayo sa saligang inilagay ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus ang batong panulok. Sa Kanya ang buong gusali ay nakalapat na mabuti at lumalaki tungo sa pagiging isang banal na templo sa Panginoon, na sa Kanya kayo rin ay magkasamang itinatayo upang maging tahanan ng Diyos sa Espiritu. Kaya, sabi nga ng verse 23, ito ay kagilagilalas sa ating mga mata.
Sapagkat ito ang nagpapakita ng kapangyarihan at soberenya ng Diyos sa lahat ng mga bansa at kapangyarihan ng sanlibutan. Ang sabi sa verse 24, ito ang araw na ang Panginoon ang gumawa. Inaawit po natin yan. Tayo'y magalak at matuwa. Sapagkat sa ganitong paraan natupad ng Diyos ang pangako niya kay Abraham, na sa pamamagitan niya at sa kanyang salinlay, sa kanyang kaapu-apuhan, mabibiyayaan ng Diyos ang buong sanlibutan ng kanyang kaligtasan. At ang Panginoong Jesus nga, ang kaapu-apuhan ng salinlahi ni Abraham. Sa verses 25 to 26, nangunang nanawagan ng salmista para sa pagliligtas ng Panginoon. At sa pagliligtas na ito ay siya ay dumarating sa pangalan ng Panginoon. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Familiar po, no? Yan ay natupad nang pumasok si Jesus sa Jerusalem bilang katuparan ng propesiya sa lumang tipan. Sa Daniel 9:25, ang sabi po ron, kaya't iyong alamin at unawain na mula sa paglabas ng utos na panumbalikin at muling itayo ang Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas na pinuno ay 7 sanlinggo at 62 sanlinggo. Kung bibilangin niyo po yung mga araw na napapaloob dun sa maraming taon na iyon, eksakto po ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem doon po dun sa mga araw na prinopesiya ni Daniel. Ang huling bahagi ng salmong ito ay isang panawagan na manambahan at magpasalamat ang lahat ng bayan ng Diyos at lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa taglay nating kaligtasan na nakamit natin sa pamamagitan ng siya na dumating sa pangalan ng Diyos, si Jesucristo, ang ating tagapagligtas at Panginoon. Kaya't magpasalamat tayo sa tapat na pag-ibig ng Diyos. Magpasalamat tayo sa tagumpay ng pagsubok ng Diyos. At magpasalamat tayo sa taglay na kaligtasan ng Diyos. Sa ating buhay Kristiyano, mga kapatid, madalas tayo'y nakararanas ng pagkabalisa, ng paghihirap, at ng pagsubok katulad po ng nararanasan natin ngayon. Sino ba ang may tapat na pag-ibig sa atin na hindi kailanman magbabago o maglalaho? Hindi po ba ang ating Diyos? Magpasalamat po tayo sa Kanya araw-araw. Sino ba ang ating tagumpay sa gitna ng lahat ng ating mga pagsubok? Hindi po ba ang ating Diyos na tapat? Magpasalamat po tayo sa Kanya sa araw-araw. Sino ba ang taglay na kaligtasan para sa atin? Hindi po ba si Kristo Jesus na ating Panginoon at mananakop? Magpasalamat po tayo sa Diyos sa araw-araw ng ating buhay. At sa ating pasasalamat, mga kapatid, iwaksina natin ang pagkabalisa, ang pagdududa, ang pagkatakot. Tapat ang pag-ibig ng ating Diyos magpakailanman. O magpasalamat tayo sa Kanya. Amen. Nasan ka man, naroroon ako. Sa kahirapan, siya ring gabay sa'yo. Sa bagyo ng buhay ay ako ang siyang aakay sa iyo. Ano mang sigwa, ako'y karamay mo. Kahit saan panahon ng buhay mo, di magbabagong pag-ibig ko sa'yo.
sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Kung minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ako ay naroon sa iyong tabi. Saang panahon ng buhay mo, di magbabagong pag-ibig ko sa'yo. At sa bawat oras at araw, tangan ko sa palad ay ikaw. Di ka na sa akin ay maaagaw. Minsan sa isip mo'y iniwan ka, na nag-iisa sa buhay mo, walang kasama sa lahat ng sandali, kahit sa pighati, ako ay naroon, ako ay naroon, ako ay naroon sa iyong tabi. Mga kapatid, samahan niyo po ako sa isang pangwakas na dalangin. Ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harapan ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon, sumakanya nawa ang kalwalhatian, ang karangalan, ang kapangyarihan, at ang kapamahalaan, bago pa ang lahat ng panahon, at ngayon, at magpakailanman. Amen at Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsama sa Pananambahang Tagalog ng Green Hills Christian Fellowship.